Ma'am, ano materials mo ginagamit pagpapabasa? Hi teachers, sa future updates, kumusta? At ito nga, sakto nga inaayos ko itong reading materials ko kasi kakatapos ko lang magpabasa. Kung yung bata hindi pa marunong sa mga letters or yung mga sounds, ano ba yung unang dapat nilang malaman? Yung letters or yung sounds? Okay, ang unang dapat pong malaman ng mga bata ay sounds of letters muna po. Kasi yan po yung gagamitin natin sa pagbabasa which biniblend nila. Mag-i-start yung pagpapantig. May iba't ibang approach na mga technique sa pagtuturo ng pagbabasa. Pero dahil nga nasa grade 6 na po ako, hindi na ako yung nag-i-start dun sa MSA, lalo na kung kada isang araw medyo matagal. Kung susundin ko po yung marungko. Pero meron akong marungko dito. Pero dahil nga grade 6 na yung mga tinuturuan ko, as in general ko na lahat ng letters, tinitignan ko na lang ano yung hindi pa nila alam na sounds. So ako ang ginagawa ko noon, nagsusulat ako paulit-ulit. Then nagsusulat din ako ng A, E, I, O, U, Babe, Bibo, Bu, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, hanggang sa ngangingingungu. Dito nga, may iba't iba akong materials. Meron akong mga ganito. Ayan. May mga pictures din kasi may mga bata na pa silang mag-memorize. Kailangan pa talaga nila ng visuals or mga pictures. Pero ako sa grade 6, ayoko na nito. Pero kung kailangan talaga, wala akong magagawa, kailangan ko talagang ipakita para mas mabilis nilang matandaan. So yan, meron akong pantig chart. Harap nito may pictures, pero sa likod wala na silang pictures. Para mas ma-memorize nila, palaruin mo sila. Halimbawa, tinuro mo to, ano to? Hindi nila dapat kabisaduhin yung pagkakasunod-sunod lang. Next, meron naman ako netong marungko. Yung nag-i-start sa letter M. So, sinasabi nila na mas madali itong matandaan ng mga bata. Hindi nila maramdaman yung frustrated. Maging frustrated sila or yung frustration. Then, isasama nila, a. Diba? Magiging a, magiging mas, a, sa. So, depende yan sa inyo at depende yan sa bata kung saan sila mas mabilis matututo. Pero marami nang nagsasabi na mas maganda yung marungko. Lalo na kung gusto mo talagang master ng bata yung pagbabasa. Walang problema kung nag-uumpisa pa lang talaga yung bata. Kaya kapag ganito talagang matagal, ay aso ay sasama. Next, meron ding kambal katinig kasama netong marungko. Next, gumawa naman ako netong CBC. Pili ko to, prinin ko, tapos nilaminate ko na rin. Gawa neto, an, ganyan, run. So, sa harap may picture and then sa likod, wala na. Hindi na ako nitong first step in reading ng kindergarten and grade 1. Ito yung sa mga basic, a fat, a rat, ganon, a red cup, fed the cat. Then may mga bond paper din ako kasi mas sanay talaga akong nagsusulat. Kung ano yung mas kailangan muna ng mga bata. Ayan, sinusulat ko din yung mga basic sight words. Meron din ako netong mga to. Ito, kakaprint ko lang para kapag ang bata marunong na magbasa, sinasanay ko na sa mga simpleng pangungusap. Ito naman yung mga long sound, no? A, E, I, O, U. Ginawa ko naman to. Tapos nagprint na lang ako. Sa totoo lang, ang hirap kapag gusto mong itabi yung mga reading materials mo and then hindi mo sila na-laminate, ayan, babalik sa'yo punit-punit o kaya lukot-lukot na. So ay mas maganda talaga nila-laminate sila. Next naman, kakaprint ko lang neto. Ito yung mga girl, ganon. Meron rin ako para sa mga grade 3. Ito yung sa Phil Erie, galing naman sa school. Tapos kasama ito nung for beginner. Ito para nagkakaano na, yung comprehension nila, may mga tanong-tanong na. The next, basic sight words, ito, mga nakalaminate, baligtaran. And then, may mga story na rin. Mga binili ko rin to. Ayan. 2 page na yata yung nabilhan ko. Yung sinasabi ko, minsan ako talaga yung nagsusulat. Ayan. Gusto ko kasi yung bata, makabisado na niya to. So, kasi dapat grade 6 na sila. Yung mga hindi na lang nila alam or kabisado, yun yung mas tinututukan ko. Pero minsan talaga ang hirap. From the top. Talagang mag-i-start ka as in 0. Yun yung mga sounds hindi pa nila kabisado. Pero ewan ko ba, mas sanay talaga akong nagsusulat kung ano yung dapat kong ituro. Kayo din ba? Pero syempre mas maganda rin yung may mga nakaprint, yung mga ready-made. Hindi na tayo nag-iisip. Minsan kasi nagtatagal ako, nag-iisip ako ng simpleng pangungusap, ganun. Ito yung mga medial sound. Ito sa Phil Erie pa rin. Meron din ako netong mga developing reading materials. Which ang hirap kasi hindi naman talaga ako makakapunta pa dito. Lalo na kung yung bata talaga as in hindi pa alam yung mga sounds, paano magpantig sa Tagalog or sa Filipino, nahihirapan pa.